Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa araw na ito na bagamat nakaranas kami ng masamang panahon, ba't ang kabutihan dito, O Diyos, kami po ay may lakas, may panahon na dumako, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Dahil alam po namin, Panginoon, na ang araw na ito ay napakahalaga. Salamat din po sa mga salita mo na po pagbulayan sa umagang ito. Ito po'y magsilbing kalakasan, pagpapala at encouragement, Panginoon, para kami ay patuloy na magpagamit at maglingkod sa inyo. Salamat po, Ama. Punuin po ninyo ng karunungan ng aming mga puso. Lagyan po ninyo, Panginoon, ng banal na Espiritu ang aming mga buhay upang sa ganun, Panginoon, malaya na makakadaloy, Panginoon, ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aking panalangin, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Praise God. Mapo po tayo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Nag-almusal na ba kayo? Praise God. Parang hindi kayo natutuwa. Parang sinasabayan niyo yung panahon na malungkot. Hindi naman. Praise God. So, ang ating pong mensahe ngayon ay nandun pa rin tayo, no? Be a good servant. Magiging isang mabuting lingkod. Sa Biblia po, ay marami tayong mababasa about serve or servant. No? Mababasa natin lahat yan. Na itong mga servant na ito ay sila ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. At bilang isang servant po ay lagi tayong nakatingin sa turo, salita ng ating master. Sino po sa inyo nakapagbasa ng Biblia ngayong umaga? Yan. Kung kayo po ay nagbasa ng Bible ngayong umaga, ito po'y karagdagan na lang. Kasi mahalaga na tayo po ay nagdi-devotion tuwing umaga. Ang devotion po ay isa pong guidance natin. Pangunguna para ating pong malakaran ang kalooban ng Diyos. Tayo po ngayon ay nabubuhay na sa huling panahon. Patay nga ito, Mike. We're living in the last days, no? So, ang panahon natin ngayon ay napaka-critical, no? Napaka-delikado. Kaya higit sa lahat na tayo ay mapupuno ng salita ng Panginoon. Praise God. Tinitiyak ko po sa inyo ngayong umaga na wala po akong ibang ipangaral maliban po sa salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang kailangan natin sa panahon natin ngayon. No. Praise God. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, sa simula pa, naroon ang Diyos. Kasama ng nandun ang salita. No? Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. No? John chapter 1 verse 1, Gospel of John. Ganun din, inulit po yan ni Juan. Kaya ang pinaka-solusyon para hindi po tayo mag-struggle, hindi po tayo lubos na maapektuhan ng ating pong kapaligiran, ng ating pong araw-araw na nakikita, yung ating pong mga naririnig, yung ating pong mga iniisip, no? Para po malayo po tayo at hindi po tayo magiging apektado sa mga ito, dapat lagi po tayo nakatingin at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Praise God. So, handa na kayo? Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kung handa ka na, sabihin mo, pakipatay cellphone.
Hindi po. Nandun naman yung Bible. No? Huwag mong patayin. Gusto ko pong makita natin ito. No? Ito lang po yung aking pinagmamalaki. Na tuwing mangangaral tayo dito, no, i-elaborate natin ng maayos. Alam ko po na kayo ay mas matalino pa. Kaya po yung aking mga sinasabi dito, mas higit pa po yung inyong pagkakaunawa. At salamat naman sa Panginoon. Kumbaga sa ako lang yung tagabukas ng pinto, papasok kayo sa pinto, at kayo po yung uupo sa hapag para makisalo sa ating Panginoon. Yun po, no? Kasi ang worship o yung panambahan, hinambing po yan ng Panginoon sa isang kasalan. Di ba? Chapter 25 ng Mateo. No, yung 10 dalaga. Kaya doon po mabasa natin yung mga servant. Yung 10 dalaga, di ba? Yung 5, matatalino, at yung 5, sobrang talino. Alisin na natin. Kasi wala na ngayon dito yan. Amen? Praise God. Kaya kayo ay matatalino. Kasi nakadalo kayo sa kasalan ng ating Panginoon. Ano yung kasalan? Kumakain tayo ng espiritual na pagkain. Ang ating katawan pisikal, kapag ito'y kumakain, nabubusog tayo. Pagkatapos, lumulusog ang ating katawan at hindi tayo nagiging malnourished. Sabi mo sa katabi mo, malnourished ka ba? Hallelujah. Praise God. Ito yung pagkain na hindi binibili. No? Nandyan lang sa tabi-tabi. Kaharap natin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ito po yung mga alam niyo po, itong aklat ni Paul, nasulat na kay Timothy. Ano po naisulat po ito ng 35 AD. 35 AD. Ano ibig sabihin ng AD? After death. Pagkatapos na mamatay ang ating Panginoon. O sinasabing 700 BC before Christ. Ibig sabihin ng BC before Christ. AD after death. Sinulat po ito ni Pablo pagkatapos na siya ay tawagin ng Panginoon. So napakahaba na po ng panahong ito. Ano tayo ngayon? Lagpas 2,000 years na. 900 years. Tama? 35. 2025 minus 35. Ilan? Yung mga magagaling sa math. 1,900. Biro mo, tagal na, no? Ganun kahaba. Praise God. Panahon ni Noah, yung panahon ni Noah, ginawa niya ang arka, bagamat walang exact na detalye, kailan natapos. Pero yung sabi ng mga Bible scholar, parang 120 years. Parang lang no? So, hindi na natin dapat pag-aralan yan. Kung 100 years, kung 120 years, ang mahalaga nandito tayo ngayon. Amen? Praise God. So, kita natin, 1,900 years. Praise God. Iba yung ugali ng mga tao noon. Ang mga tao noon ay masyado silang relihiyoso. Palasamba. Takot sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa po nakita ni Apostol Pablo yung panahon natin ngayon. Nandiyan pa ba kayo? Praise God. No?
Ni minsan hindi yan sumasagi sa isipan ng tao. But dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, na isulat po ito ni Pablo bilang tagubilin kay Timothy or Timoteo. Ano po? Si Timoteo po ay isang kabataang lalaki. Youth, young people na katuwang ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Si Timothy po ay ang kanyang messenger. Inuutosan niya na magdala ng tulong, inuutosan niya na maghatid ng sulat, inuutosan niya na ganyan. Kaya si Pablo, parang si Moses. Utos ng utos. Amen. Mga nanay, minsan nyo na ba narinig sa anak nyo na parang si Moses kayo? Si nanay naman parang si Moses. Si tatay naman parang si Moses. Utos ng utos. Amen? Amen. Praise God. Praise the Lord. Pero hindi dapat isipin yun kasi tayo mga servant. At mayroon tayong isang master. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Pagkatapos ng 10 dalaga, mababasa po natin doon yung 3 tapat na servant. Praise God. Tingnan ninyo, hindi pare-pareho yung kanilang talento. Mayroong 5, mayroong 2, mayroong 1. Praise God. Kaya dito sa church po, hindi pare-pareho yung ating talento. Mayroong taga-awit, mayroong taga-gitara, mayroong taga-drum, mayroong bass, ano pa ba? Mayroong nakikinig, at mayroon din walang ginagawa. Yes, God. Sana huwag tayo ganun, Kasi tayo ay servant. Tutulad tayo dun sa isang servant na pinagkatiwalaan ng 1,000. Dumating yung kanyang Panginoon, praise God. Kaya kung minsan yung mga maraming alam, yung sila yung walang ginagawa. Ibang umupuna na lang. Praise God. Wala ka nang ginagawa puna ka pa ng puna. Praise God. Hallelujah. So, ito po. Hawakan ninyo ang inyong mga Bible. Sabi ni Paul kay Timothy, verse 10, chapter 4 ng 1 Timothy. Unang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 10. Ngunit, sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo. Praise God. Alam niyo po ba yung isang master? Katulad ko, pastor. Alam niyo ba yung patuwaan ko? Napakinggan ninyo at isagawa yung aking itinuturo. Kasi kapag kayo ay pinagpapala, para na rin ako pinagpapala. Amen? Kapag kayo ay sumagana o mananagana dahil sa salita ng Diyos na iyong napapakinggan, parang ako na rin ay masagana. Kaya dito po sa katuruan ito, wala pang exempted sa atin. Lahat po tayo ay mayroong ginagawa. Praise God. Ano pa? Yung kanyang katuruan, ang kanyang ugali, at layunin sa buhay. Mga purpose natin sa buhay. Dapat ang ating layunin naka-base nang gagaling ito sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga
na hindi lamang tayo dito sa church nakakarinig ng salita ng Diyos. Kung ano man yung ating narinig, katulad ni Pablo, kung ano man ang narinig mo sa akin, isagawa mo. Amen? I-apply mo. Praise God. I-apply natin sa buhay natin. Kasi ito ay mayroong napagandang impact, pangyayari sa ating buhay. E paano naman kapag hindi mo sinunod? Alam mo na. Praise God. Tinuruan mo, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, at katapatan. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pag-ibig, at katapatan. Ano po? Binabasa ko lang ito sa inyo, pero ang totoo ng salita nito, si Apostol Paul, to remind, upang ipaalaala kay Timothy, yung kanyang good example, yung kanyang halimbawa. Praise God. Kaya mabuti po dito sa mundong ito, meron po tayong modelo. Ano yung modelo natin? Sino yung model natin? Si Jesus. Si Jesus. No, yun po yung sekreto ng isang mapagpala at matagumpay na buhay. Praise God. Sa mga trabaho ninyo, saan man kayo nakatalaga, tuwing Lunes hanggang Friday or Saturday, lagi nating buhayin at gawing model ang salita ng Diyos na ating inaaral. Verse 12. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antigua, Inosio at Letra. Yung mga lugar na ito, maraming mga persecution. Praise God. Maraming mga pagsubok, maraming mga trials ang naranasan ni Apostol Pablo. Na para baga kuminsan, niisip niya na hindi na siya mabubuhay. Hanggang doon na lang yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Pero makita natin dito na sa kabila ng mga struggles na ito, ng mga persecutions na ito, mga trials na ito, na kanyang naranasan, niligtas siya ng Diyos. Sinamahan siya ng Panginoon. Praise God. Ganun kabuti ang ating Diyos sa ating buhay. Gayon din naman, ang lahat na nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus at ay daranas ng mga pag-uusig. Praise God. Kaya kapag may persecution, ano gagawin? Ano gagawin? Praise the Lord. Praise God. Hindi mo maranasan ang persecution kapag hindi mo i-deliver, kapag hindi mo ibinahagi, kapag hindi mo isi-share ang salita ng Diyos. Mga kabataan, sa inyong mga magulang, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, subukan ninyo. Subukan ninyo. Pero ito ang pinakamadali. Napakasarap lumakad na maramdaman mo na ikaw ay isang Kristiyano. Di yung lalakad ka lang, ganyan lang. Lalakad ka, purpose mo. Enjoy ka lang sa buhay. Pasyal-pasyal ka lang, ganyan. No, hindi mo ma-appreciate. Hindi mo maramdaman ang pagiging Kristiyano mo. Praise God. Bagkos, magkakaroon ka lang ng kapaguran. Nandiyan pa ba kayo?
Yung sinasabi ko po sa inyo, ito po isang experience ko po sa buhay. Praise God. Magiging mapayapa ka lang, magiging panatag ka lang, no, kapag ikaw ay naglalakad bilang isang Kristiyano. Praise God. Maramdaman mo. Maramdaman mo yan. Wow. Kaya ang salita ng Diyos, hindi siya huli. Lagi siyang advance. Yung mga hindi pa nangyayari, ay sinasabi na. Para pagdating ng tamang oras, hindi tayo mabigla. Amen? Praise God. Hanggang sa panahon natin ngayon, may mga gera-gera na yan, parang nabibigla pa tayo eh. Hindi na tayo dapat mabigla kasi nababasa na natin yun eh. Be prepared. No? I-prepared natin ang ating mga sarili. Ihanda natin sa mga mabubuting bagay. Mga bagay na mapakinabangan. Mga bagay na nakakatulong. Mga bagay na hindi nasasayang. Praise God. 1 Corinthians 15:8. Magpakasipag kayo. Huwag maging tamad. Lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Kasi ang ating mga ginagawa ay may ganti. Ito po, isang katotohanan. Yung aking anak, ulit. Tagal yan eh. Bata pa yung sulit, ginagamit na ng Panginoon. Tapos, dumating na high school siya, elementary school, naging college. So, sorry po, pero this coming August, mararanasan naman namin iba yung buhay sa ibang bansa. Ano ang dahilan? Dahil po sa kami ay nagtanim ng mga mabubuting bagay sa aming mga anak. Praise God. Napakatagal ano? Ilan taon? Punta tayo sa Bible. Si Abraham, tinawag ng Diyos sa edad na hindi nyo napabasa yung kasaysayan ni Amang Abraham? No? Tinawag ng Panginoon si Abraham sa edad na 75. 75. Si Kayla kaya, pag 75 years na ito, ano kaya itsura ni Kayla? Kayla, maganda-ganda ni Kayla eh. Pero pag ito, 75 na. Ano kaya itsura ni Kayla? Ilang taon na kayo, nanay? Di ba? Yung pagkatawag ng Diyos kay Abraham, ang kanyang edad ay 75. Alam niyo ba, yung promise ng Panginoon sa kanya, naganap within 25 years. Kasi, nagkaroon si Abraham ng anak, ang kanyang edad ay 100 years. 25. 25 years bago matanggap ni Abraham ang promise sa kanya ng Lord. Pero according to the Bible, sabi po, habang tumatanda si Abraham, habang nagkakaedad, hindi siya nanghihina. Praise God. Anong dahilan? Because he was looking to the promise of God. Amen? Alam niyo na sikreto para hindi kayo manghihina. Anong gagawin? Lagi nating tignan, hawakan at yakapin ang mga, hindi lang pangako ha, mga. Pag sinabi kasing mga, ano ibig sabihin nun? Marami. Marami. No? Para tayo lumakas.
Lord, may pangako ka pala sa amin. May pangako ka pala. Isinusumpa ko, sabi ng Panginoon. Lubos kitang pagpalain. Praise God. Pagpalain kita. Sabi ni Abraham, paano pagpapalay? Matanda na ako, wala pa akong anak. Dinala siya ng Panginoon sa ilang. Tumingin ka sa langit. Bilangin mo yung mga bituin. Punta ka sa tabing dagat. Magdakot ka ng buhangin. Sabi ng Diyos, ganyan karami ang mga pagpapala na iyong tatangkapin. Praise God. Alam niyo po ba, totoo ito, ang makapagpapalakas sa atin dito sa mundong ito para humaba yung ating buhay. Lagi tayong yumakap, lagi nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Praise God. Hallelujah. So ito po si Pablo. Balik tayo. Hindi pa niya alam. Hindi niya pa nakita tayo. Wala siyang ideya kung ano ba yung mangyayari sa 2025. Amen? Kasi, 35 AD isinulat. Praise God, 2,000 taon na halos. Halos pala. O nakita niya na. Tingnan natin mamaya. Verse 13. Okay, tama ba? Yung mga huling araw. Gayon din naman, verse 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay makaranas ng pag-uusig. Praise God. Para hindi na natin maranasan yung pag-uusig, pag-share tayo. Share mo sa nanay mo. Share mo sa tatay mo. Share mo sa kaibigan mo. Amen? Kasi kapag hindi mo ibahagi sa kanila, mahigpit mong kalaban yan. Mahigpit mong kaawa yan. Di ba napansin nyo? Yan, Bible ka na naman. Praise the Lord ka na naman. Siyempre bilang isang Kristiyano, kapag marinig natin yung ganang salita, parang sumasabog yung ating utak. Anong dahilan? Hindi ka nagsishare. Ang ibig sabihin yan, parang sinasarili lang natin yung kaligtasan. Para bagang itingin natin sa ating mga labuan, wala silang karapatan, tayo lang. Kaya ang mangyayari persecution. Kayo nag-aaway sa inyong tahanan. Nagbabangayan, naghahablahan, hanggang dumating sa, paghihiwalay. Praise God. Pero akong balitaan ang aming last 2 years. Nag-asawa, nagtanan, walang paalam, hindi ako na lang nabalitaan, nag-asawa na, yan, sasama, walang kasal. Ay kahapon lang, nabalitaan ko, naghiwalay na sila. Yung lalaki, ng ibang bayan na. Si babae, naiwanan, kakawag-kawag. Praise God. Ito po yung mga karanasan. Praise God na maaari natin i-connect sa ating pamumuhay ngayon. Na maaari nating magamit para sa ikatututo at ikaktuwid ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ano yung number 1? Para walang persecution, ibahagi mo kayo. Bahagi mo. Praise God. Napakasarap sa isang tahanan. Kasama mo yung asawa mo, anak mo, apo mo,
kayo ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi niya niyo, gagawin ko yan, pastor. Kapag ginawa natin, hindi naman si pastor matutuwa eh. Si Pablo. Kasi siya yung may alitungtong nito. Siya yung may panukala. Siya yung may plano. Dahil gusto ni Pablo na tayo bilang mga Kristiyano, gusto niya na tayo ay pagpalain. Verse 11. Dito na tayo. Ngunit, dito na naman yung salitang ngunit. Kanina, dun sa verse 1, binanggit na yung salitang ngunit. Ano bang salitang may pasubalik? Parang nandito tayo nakaharap. Ginamit kasi yung salitang ngunit. No? Therefore. Ngunit. Praise God. Parang yung ginagaygay nating landas ay baliko. Hindi tama. Baluktot. Nagagamit ito lagi ang salitang therefore or ngunit. Kaya nga, no, di ba? Nakuha nyo? Praise God. Kaya nga, therefore, sa mababaw na salita, ngunit, laliman natin, kailangan. Amen? Kailangan mo ito. Praise God. No, ganun po yung pagkakaunawa sa Bible. Sa Bible. Praise God. Alam ko po kapag ginawa ninyo ito, baka isang taon lang mayroon na akong palit sa kay pastor. Amen. Praise God. Ito lang ako. No? Na mayroon magsasabi, pastor, thunders na kayo. Rest na. Pahinga na kayo, pastor. Praise God. Pero ang pastor, walang, bahala na kayo. Purihin ang Panginoon. 11. Tama ba? Ano yung ating binasa kanina? 1 Timothy chapter 4 verse 11 to 12. Okay. Ano sabi? Ngunit, basahin natin. Ituro mo, ipatupad ang lahat ng ito. Ano yung ating ituro at ipatupad? Para baga binigyan ni Paul ng tamang kahulugan na yung kanyang ipinapangaral ay dapat sundin natin. No? Dapat i-implement natin sa ating buhay. Kasi kapag ito ay itinuturo at ang pagtuturo ay tinutupad, anong mangyayari? Anong mangyayari? Kapag ginagawa at sinusunod natin ang mga katuruan, anong mangyayari? Praise God. No? Tayo ay magiging mga mabuting servant, mabuting lingkod ng ating Panginoon. Ituro mo, ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong bigyan daan na hamakin ka nino man dahil sa iyong kabataan. Praise God. Praise the Lord. Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, ang pinakamagandang itanim sa isipan ng mga kabataan ay ang Word of God. Ang salita ng Diyos. Praise God. No? Para yung matalino ay lalong magiging matalino. Mabibigyan karunungan ang mga walang karanasan. Matututo silang mamuhay sa turo
at layunin ng ating Panginoon. Yun po dapat. No? Praise God. Ituro natin. Ituro mo, ipatupad ang mga bagay na ito. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Praise God. Praise the Lord. Alam mo, minsan natatawa lang ako dito sa mga isisya natin. No? Ganda-ganda na tugtog yan eh. Kapag nalingat ng konti, mawawala yung kanilang mata doon sa saan? Saan? Ha? Kapag ma-out of focus sila sa cellphone, sablay na. Alam mo ba yung problema ngayon ng ating bansa? Ha? Ang problema natin ng ating bansa ngayon, marami sa mga kabataan mayroong sakit. Ano yung kanilang sakit? Ano yung sakit ng mga kabataan ngayon? Amnesia. Amnesia. Sabihin mo sa katabi mo, may amnesia ka. Hallelujah. Kahit gaano kaganda ng ating ginagawa, pag nailingat natin ang ating pansin sa cellphone, sigurado yan, makakalimutan yan. Amen? Praise God. Praise the Lord. Yung pinakapangunahing problema ng mga Israelite doon sa wilderness, kung bakit silang mga elders, silang mga nanay, mga magulang, ay hindi nakarating sa promised land. Alam niyo ba kung ano yung kanilang sakit? Ano? Ano yung kanilang sakit? Ha? Amnesia. Makalimutin. Yung sakit nila, na-adapt natin ngayon. Amen? Praise God. Subukan mo bigyan ng isang bagay lang. Pag ipinatong niya yan, utusan mong bigla, hindi niya napahalagahan yun. Kakalimutan niya na. Praise God. Sa panahon natin ngayon na para bagang ang buhay natin ay included na. No? Nandun na po sa gadget. Praise God. Kunting lingat, nasaan? Nung kabataan ko pa, kapag mag-ipon-ipon kami ng pinsan ko, kuha kami ng bato. Lalaro kami ng piko, kalo, ano pa ba? Tumpang preso, ano pa ba? Praise God. Ngayon, 3 taon na sila hindi nagkikita. Pag nagtagpo yan, pinsan, gaganon lang yan. Amen? Amen. Pagkatapos, nandun na yan sa cellphone. Wala nang koneksyon. Na para bagang ang buhay natin, nasa gadget na. Hindi masama ang cellphone. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi masama ang cellphone. Masama ba yung cellphone? Kung masama ang cellphone, ilapag mo sa sahig. Pagkatapos apakan mo, masama pala eh. Sige. Masama ba yung cellphone? Hindi. Hindi dahil sobra lang tayo sa gamit. Hindi tama yung ating paggamit. Praise God. Samantala ito, simpleng katuruan. Hindi natin maunawaan. Hindi natin makuha yung elaboration nito, ang ibig sabihin nito. Hindi natin may paliwanag ng maayos. Hindi mo napakaliwanag na sabi ni Paul. Praise God. Ituro mo ipatupad ang mga katuruan at mga halimbawa ko sa verse 12. Huwag mong hayaang
hamakin ka. Inuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, tandaan nyo mabuti. Ito yung dapat isulat nyo. Ilagay nyo sa cellphone nyo. Ito, bilang kabataan. Praise God. Sa halip, sikapin mong gawin, halimbawa, ang number 1 is faith. Pananampalataya. Isa pa lang yan. Kaya mong gawin to. Saan? Ano pa? Sa iyong pananalita. Praise God. Magiging halimbawa tayo sa pananampalataya at pananalita. Praise God. Minsan, ang dami-dami. Mamaya tanong kay attorney kung ilang thousand word ang ginagamit natin sa isang araw. Alam niya, attorney yan. Huwag niyo kalimutan kasi mamaya darating si attorney. No? Pananampalataya at pananalita. Praise God. Ano pa? Pag-uugali. Ay, sa panahon natin ngayon ng mga kabataan, ang ganda-ganda ng mga ugali nila. Dalaga na. Nagmimins na. Pag naghubad ng short, ano? Kasama na yung underwear. Hindi, katotohanan nito ang sinasabi ko, no? Mga kabataan, galing sa basketball, basang-basa ng pawis, ihubarin yung kanilang short, kasama yung brief. Ano? Kaya tuloy si nanay, habang naglalaba, nagsasalita tuloy na masama. Ano ka bang bata ka? Hinubad mo yung short mo. Hindi mo pa tinanggal yung brief. Ako pa magtatanggal ng brief doon sa short. Bato-bato sa langit, tamaan, may buko. Pananampalataya, pananalita, ano pa? Ugali. Nakaugalian na kasi natin. Praise God. Hindi alam ni Pablo to. Kasi 35 AD pa si Pablo nangangaral. Ang implementasyon ngayon at ang panahon na tinutukoy ni Pablo ay 2025. Kaya dapat gagawin na natin ito. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ka magiging mabuting lingkod. Hindi ka magiging mabuting Kristiyano kung hindi mo ipinamumuhay ang mga bagay na ito. Sabihin ko sa'yo, magkanda biyak-biyak lang yung mga tiles na yan, papalitan yan. Magkakabaha lang dito. Hindi ka pa rin, no? Magbago ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Praise God. Pastor, tuwing linggo, magbabago naman ako Bagong upuan, bagong posisyon. No? Praise God. Bahala na masaktan kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? Pag-uugali, ito yung maganda. Yung love. Pag-ibig. No? Pananampalataya, pananalita, ano pa? Pag-uugali, at pag-ibig. O, mga bata, mga nanay, praise God. Ito ko po makita natin ang kahalagahan ng pag-ibig. Ano sabi ng Biblia? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa, pag-iisip. Pagkatapos, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Praise God. Pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. No?
Sabi ng Bible, for God so loved the world. He gave His only Son. Ano sunod? Wala sa verse to. Sa akin lang nang gagaling to. Ano sabi? Who died on Calvary. Ipinakita niya yung kanyang pag-ibig nung ialay niya ang kanyang sarili bilang handog para mamatay sa Calvary. Doon sa krus. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Kalayaan na gumawa ng mabuti at tumigil na sa mga hilig, sa mga masasamang pag-iisip, sa mga masasamang ugali. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ito yung tinuturo ng Silanganan Community Christian Church. 100% ko po na sinasabi ito sa inyo. Hallelujah. Isa lamang akong alulod o daluyan ng Panginoon. At lahat ng sinasabi ko, base ng doon sa Bible. Praise God. Hallelujah. Kasi ito ngayon ang labis na nakaligtaan ng madlang people. Sino ba nagpauso ng madlang people? No? Praise God. No, kaya walang pag-alinlangan, walang pagtutubili, walang pag-aagam-agam, hayagan na sinasabi ng Biblia. Praise God. At sinasabi ko sa inyo, ang panukala ng Bible. Praise God. Ngayon, di ko kayo pilipitin. Kung basahin nyo, pag-aralan nyo, i-implement nyo, okay lang. Mas maganda. At hindi nyo gagawin, okay rin. Bahala kayo. Pero ang malaga, habang nandito kayo, may panahon pa, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Praise God. Truth. Because the truth shall set you free. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ano ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya napakasarap pakinggan ng salita ng Diyos. Praise God. Kung mayroong mga bagay-bagay dito sa mundo ito, walang maganda kundi ang salita ng Panginoon. Verse 12, itapusin natin ito. Huwag mong bigyan daan, hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong mamuhay, maging halimbawa sa mga sumasampalataya sa iyo, pananalita, pag-uugali, pag-ibig, at pananampalataya. At malinis, na pamumuhay. Praise God. Ugali natin pagdating ng gabi, maglilinis tayo ng ating katawan. Magpapalit tayo ng damit. Yung ating pangbahay, palitan natin ng pangtulog. Praise God. Kung minsan ang ginagawa natin hanggang panglabas lang. Nakalimutan natin yung pangloob. Praise God. Kaya tinulugisan ng Panginoon yung mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan kasi sabi niya, kayo talaga mapagpaimbabaw kayo, naglilinis kayo, pero yung loob nyo, hindi nyo nililinis. Praise God. Praise the Lord. Ayaw natin ng marumi. Amen? Praise God. Ito pa yung sabi. Tandaan mo ito. Ano sabi doon? Tatapos na tayo. Ano yung 5? Ano yung 5? Pananampalataya, pananalita, pag-ibig, at katapatan. Katapatan. Tapat tayo. Pag nitusan tayo ni nanay, praise God, alam na nga ni nanay kung magkano yung Lord Cube.
No? Anak, bili ka nga ng tube. 20. Bigyan ka nanay mo ng 20. Oh. Nung bumili, asan yung sukli? Wala po na, 20 na ngayon yan. Oh, ay, the Lord. Makita sa buhay natin ang katapatan. Kasi tayo ay servant ng Diyos. Servant ng Panginoon. Praise God. Yung pagpili lang, no, yung pagsipirit lang sa'yo ng Panginoon, yung pagtatalaga lang sa'yo ng Panginoon, ay malaking bagay na yan. Isang napakagandang oportunidad na napakaraming mga tao ngayon sa mundo. Ikaw ang pinili ng Diyos. Praise God. Pinili ka niya. Inilagay ka sa ganyang trabaho. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil nakita ng Diyos yung katapatan. Bilang isang servant, lingkod ng Diyos, tayo ay magiging tapat sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tandaan mo ito. Ito yung buhay natin ngayon, sinasabi ni Apostol Pablo. No? Dapat mong malaman na ang mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Praise God. Hirap ng buhay ngayon. Lahat ng tao dumadaing. Hirap ng buhay. At nakagulo ang ating bansa. Ang mga tao ay nagiging makasarili. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Buksan ninyo. Basahin natin. Para medyo ma-alarma tayo. No, mapaghandaan natin, mailayo natin, maitalaga natin, masipirit natin ang ating sarili sa mga ganitong ugali. Ang mga tao ay magiging makasarili. Sakim. Saan sila sakim? Sa salapi. Mataas. No? Mapagsamantala. Mapagmataas. Mapagsamantala. Ano pa? Suwail sa magulang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Hindi ako yon. Ha? Yun daw ang ugali. O yun ang ugali ng mga kabataan, mga tao sa panahon natin ngayon. Praise God. Walang utang na loob. Puro yung utang nila na sa labas. Walang utang na loob. Gagawan mo ng mabuti. Praise God. Naalala ko tuloy si Presidente John F. Kennedy. Kilala niyo ba yun? John F. Kennedy. Bago po siya umupo sa White House, nahalal po siya ng taong bayan bilang Pangulo ng Amerika. Mayroon po siya isang salitang binitawan. At gusto ko pong ito yung ating motto as a Christian. Ano yung salitang binitawan niya? Praise God. Karamihan kasi sa panahon natin ngayon, no? Dinala tayo ng Panginoon, yung iniisip, ano ba ang maitutulong dito sa akin? Ano ba ang pakinabang ko dito? Amen? Pero iba, ang kasabihan ni John F. Kennedy. Ang kanyang kasabihan ay ganito, ano ba ang aking magagawa para sa bayan? Huwag nating isipin, ano ba ang pakinabang ko para sa bayan? Dapat iniisip natin kung ano ang ating magagawa. Amen. Praise God. Wrong number na. Wala na. Praise God.
Ano ang magagawa ko sa bayan? Ano ang maitutulong ko sa bayan? Praise God. Hallelujah. Siyempre meron. Amen? May magagawa ka. Sabi mo nga sa katabi mo, may magagawa ka. Praise God. Hallelujah. At yan ay pinapaunawa sa atin ng Holy Spirit. Sinasabi yan sa atin ng salita ng Diyos. Nire-remind tayo palagi ng salita ng Diyos. Ano ba ang magagawa ko? Ano ba ang maitutulong ko? Ano ba ang magagawa ko para magiging pakinabang ng iba? Praise God. Hallelujah. Ano pa sabi rito? Sila'y, verse 3. 2 Timothy chapter 3, verse 3. Sila'y magiging malupit. Praise God. Malo. Malupit. Sabihin mo nga, malupit. Naalala ko tuloy si Pastor Rolly, lagi yung pinabanggit yun eh. Malo ka naman. Biniligtad lang yung malupit. No? Sila ay nagiging malupit, sabi sa Bible. Walang habag. No? Mapanirang puri. Praise God. Sila'y malupit, walang habag, at mapanirang puri. Nawawala na yung utos ng Panginoon na mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sila ay malupit, mapanirang puri. Yun yung mga tao, ugali ng mga tao sa panahon natin ngayon. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ako yon. Praise God. Hallelujah. Di ba ayaw na ayaw natin yung masama? Ayaw na ayaw natin yung mga negatibo na bagay. Praise God. Parang ang tingin natin nakakadiri. Praise God. Praise the Lord. Ano pa? Marahas. Mapusok. At namumuhi sa mabuti. Marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Praise God. Ano na ang mangyayari sa ating susunod na henerasyon? Ano ba ang pakinabang ng ating mga susunod na henerasyon kung hindi natin sawatain? Kung hindi natin kontrahin? At kung hindi natin gagawin ang mga mabubuting bagay na sinasabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Timothy chapter 4, verse 11 hanggang 12. Huwag mong hayaan na ikaw ay hamakin dahil sa iyong kabataan. Bagkus magiging huwaran ka, mabuting halimbawa ka sa pananampalataya. No? Pananalita. Praise God. Yung mga bata ngayon, pag nagsalita, akala mo, hallelujah, praise God, hyper. Ano ba ang banggit doon? Hyper. Pahala na kayo. Praise God. Kayo na mag-abulit nun. Mag-abulit nun. Hyper o hyper? Subukan nyo na ba mag-alaga ng batang hyper? Halimbawa, may anak ka, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, hanggang 8 years, hanggang 10 taon. Kapag ang iyong inalagaan na bata ay hyper, ano maging resulta? Ano resulta?
Madidepress ka eh. No? At ang pinakadulo nun, isa lang. Ano? Nakakapagod. Nakakapagod. Yung buhay nating hinaharap ngayon, kapag hindi nating baguhin yan, hindi nating ayusin, planuhin, at isagawa, ang dulo nun ay buhay na nakakapagod. Hyper tayo. No? Diba yung batang hyper, sabi mo, wag kang pumunta doon ha, wag yan. Nako, kapag pinagbabawalan mo, wag kang pumunta doon, talagang hindi mo mapigil. Pag pinigilan mo, iiyak pa. Thank God. Salamat sa Diyos dahil walang hyper dito. Amen? Amen. Praise God. Kasi tayo ay inaayos. No? Itinutuwid, itinatama. Iniisakto ng Panginoon ang ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga aral at pagtuturo. Ano pang sabi dito? Praise God, huwag kayong maging hyper ha. Sila ay magiging taksil. Wow. Nakatakot ito. Verse 4, chapter 3, 2 Timothy chapter 3, verse 4. Sila ay magiging taksil. Ano pa? Pabaya. Praise God. Sinasayang lang natin ang panahon. Pinababayaan lang natin na mawala yung mga pagpapala. Masayang ang lahat ng bagay. Pabaya. Praise God. Subukan mo magsayang tapos pabayaan mo ano mangyari sa sinaing mo. Tulog. Praise God. Simple salita lang ito. Pabaya ka talaga. Kung bata ka, pabaya ka. Pinabayaan mo yung pag-aaral mo. O, diba ano nangyari? Hindi ka nag-aaral mabuti, pinababayaan mo lang yung pag-aaral mo. Hindi ka gumagawa ng assignment. Pinababayaan mo lang. Kaya ano nangyari sa buhay mo? Praise God. Ano pa? Mayabang. No? Pabayaan na nga, mayabang pa. Mga bata, mga kapatid, hindi ko po ito salita ha. Baka magalit kayo sa akin. No, binubuksan ko lang sa umagang ito ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Salita ng Diyos. Dahil gusto ko pong mapanuto tayo, no, gumising tayo sa katotohanan. At ang katotohanan ay matatagpuan natin sa aral at turo ng banal na kasulatan. Mayabang. Praise God. Mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Napakasakit. Pati ako kuminsan eh. No? Tinatamaan ako. Praise God. Mayabang. Ano bang magandang paliwanag na salitang mayabang? Baguhin natin. Ha? Ano ba yung magandang paliwanag sa salitang mayabang? Ha? Mayabang. Yabang mo, bagsak ka naman. Praise God. Hallelujah. Yabang mo, adik ka naman. Di ba? Ganun eh. Ano ba yung maganda? Salita ng mayabang. Praise God. Meron sa salita dyan magandang gamitin. Ano? Ano ito? No? Maangas. Maangas. Sabihin nga po natin salitang maangas. Sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, huwag kang maangas. Praise God. Alam mo ba yung maangas? Reklamador.
Oh, diba? Reklamo ng reklamo. Sinasabi ko sa iyo eh, ganyan eh. Sinasabi ko sa iyo ganyan eh. Sabi naman ng babae, sinasabi ko sa kanya, sa iyo, huwag muna. O, ayan. Praise God. Praise the Lord. Here comes the bride. 3 months inside. Amen. Ayan, dahil sa kaangasan natin, yun na naging bunga. Praise God, mayabang. At walang pag-ibig sa Diyos. Yung 10 commandment, ginawa na lang 2. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, kaluluwa, at pag-iisip. Rambol niya na lang yun. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dito masasabi, sinabi ni Paul, si Paul ang nagsabi nito. Basahin niyo ulit mamaya. Pabalik-balikin nyo. No? I-rewind nyo ng i-rewind. Hanggat sa mawala yung hatred sa iyong kalooban. Mawala yung galit. No? Praise God. At papalitan ng pag-ibig ng Panginoon. Walang pag-ibig sa Diyos. Ano pa? Ito pang isang masaklap. Sila'y magkukunwaring makadiyos. Amen? Praise God. Praise ang kapunta. Simba ako. Praise God. Pero pagdating sa church, ano? Sila ay magkukunwaring makadiyos, pero hindi ito makikita sa kanilang ginagawa. Panghuli, kung hindi man lang makita sa kanila ang kapangyarihan nito, sabi dito, iwasan mo. No? Iwasan. Gusto ko pong ayusin itong salitang iwasan. No? Mayabang, makasarili, mapag-alipusta, suwail sa magulang. Ano pa ba? Ano pang naalaala nyo? Praise God. No? Sinungaling, walang pagmamahal sa magulang. Ang sabi ni Paul, iwasan mo ang mga ganitong tao. Praise God. Panghuli, paano tayo makapag-evangelize sa kanila? Dahil tayo ay mga servant ng Panginoon. Bilang servant ng Panginoon, mayroon tayong responsibilidad na makapag-evangelize sa mga taong ito. Na masasabi nating mga tao naliligaw sila ng landas. Kaya ganito ang kanilang pamumuhay. Nakuha nyo? Praise God. Makinig lang mabuti. Pagkatapos gawin sa bahay. No? Ang sabi ni Paul, iwasan mo ang mga ganitong klaseng tao. Praise God. Ano sa palagay nyo? Iwasan natin sila? Hindi na tayo pupunta sa kanila? Hindi na? Kasi masama nga sila eh. Praise God. Masama nga sila. Suwail sa magulang, mapag-alipusta, walang utang na loob, no? Mayayabang, walang pananampalataya, walang pagmamahal sa Diyos. Ano ba? Layuan natin sila? Layuan natin sila. Kasi sabi sa Bible, layuan mo. Lumayo ka sa kanila. Praise God. Eh, pastor, sinabi ni Paul eh, layuan ko sila. Okay. Ito yung ibig sabihin yan, mga kapatid. At sana maunawaan nyo ito ng malinaw. Ano yung ating dapat layuan? Sila ba? O yung kanilang mga ginagawa? Amen. Malinaw naman pala eh.
ano yung kanilang ginagawa, huwag nating gawin. At kung mayroon tayong pagkakataon, i-evangelize natin sa kanila ang salita ng Diyos. Huwag natin sabihin, ikaw talaga magnanakaw ka, ikaw talaga mamamatay tao ka, ikaw talaga ang sama-sama mo, ikaw talaga ang dami-dami mong chicks, ikaw talaga ang dami-dami mong boyfriend. Praise God. No! Yun yung dahilan kung bakit yung church nagiging grower. Amen? Praise God. Cell group. Ano ba ibig sabihin ng cell group? Sa buong katawan natin, may roong billion na mga cell. Mayroong bad cell, mayroong good cell. Cell. Ang church ay isang cell group. Kapag ang church ay hindi na nag-cell group, hindi na nag-evangelize ang church, malamang ang katawang yon ay papasukan ng napakaraming cancer cells. Praise God. Marami kasing mga membro na hindi na marunong mag-evangelize. Punta kami sa church, makinig kami ng sermon ni pastor. Pagkatapos, ang napakalungkot dito, yung kanilang mapapakinggan ng dapat, yung mga bagay na nais nilang mapakinggan, yung masarap sa tenga, yung maganda sa pantinig, at kapag masama na ang kanilang napapakinggan, hindi na kami aatin dyan. Hindi na kami magbibigay dyan. Anong klaseng Kristiyano ka? Praise God. Ba't ganyan si pastor? Hindi nga si pastor yun eh. Salita ng Diyos. Mga kapatid, maniwala kayo sa hindi. Itong church na ito, itinayo ito, itinalagay dito ng Panginoon para sa kanyang salita. Para sa ang lugar na ito, dito natin mapapakinggan ang totoo, puro, tunay na salita ng Panginoon. Kasi ang church na ito hindi nagpapayaman. Ang nais na maibahagi at madala sa inyong mga puso at isip, yung katotohanan. Praise God. Yung katotohanan. At ang katotohanan na yan, ay hindi yan naalisin sa inyo ng Diyos. Mawala man ako, mawala man tayong lahat, ang katotohanan yan ay iiwanan natin sa mga susunod na henerasyon. Hindi ito masasayang. Nakuha nyo? Praise God, hindi masasayang. Yun po yung punto na nais kong dalhin sa inyo sa umagang ito. Praise God. Minsan tuwang-tuwa tayo, mayroong bago sa church eh. Amen? Minsan tuwang-tuwa tayo, marami tayo sa church. Eh baka papasok dito sa 2 Timothy chapter 3 na yung mga taong yan ay nagkukunwari lang. Pakitang tao lang yan. Sala sa lamig, sala sa init. Parang mga politiko, balingbing. Dito sa church na ito, kapag hindi ka namumuhay sa katotohanan, masasaktan ka lang. Pero kung namumuhay ka sa katotohanan, na ang katotohanan ito ay walang iba kundi salita ng Diyos, ang katotohanan na yan ay magpapalaya sa iyo. Mag-grow ang iyong spiritual life. Pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay, ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang asawa mo, ang mga anak mo. Kasi sa panahon natin na ngayon, nakapokus ang pagpapala ng ating Panginoon. At matutunghayan lamang natin ito. No, ma-implement lamang natin ito kung tayo ay patuloy na gumagaygay. Patuloy na hinahanap at itinatayo natin ang ating sarili sa katotohanan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay pagpapala. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Praise God. Naway sa umagang ito, nakuha natin ang punto at ang layunin ng salita ng Diyos na aking sinabi at binanggit sa inyo
sa umagang ito. Ito ang ugali ng mga tao sa huling panahon. Magbago na tayo. Nagbabagsakan na yung mga, no? Nagigera na yung, ano pa lang yan eh. No? Kumbaga sa pasimula pa lang yan. Basahin niyo yung Matthew chapter 24. Mababasa niyo yan. Magtatagutom, lilitol, magkakaroon ng salot, lalaban ng bansa kapwa bansa. No? Pero huwag kayong dapat mangamba. Huwag kayong dapat mabalisa. Sabi sa Biblia. No? Yan ay pasimula pa lang ng paghihirap. Hirap ang buhay ngayon. Amen? Kaya nga, inaalaw ng Panginoon ito para sa atin, para sa iyo, para sa ating na mga anak niya. Hinahayaan ng Panginoon na mangyari ito para tayo ay magiging alerto. Ang ating bayan ay hindi dito. Amen? Ang ating tirahan ay hindi dito. Pangsamantala lang ito. Praise God. Masasabi ko sa inyo, kahit ako'y pastor, baka pagharap ko sa judgment ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat. But, ito yon, pinagsisikapan ko. Amen? Pinag-iigihan ko, pinagmamubuti ko ang takbo para makarating ako sa tamang finish line, sa tamang hangganan. Ito ay ang ating pagharap sa ating Panginoon. Yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kung meron man po kami mga pagkakamali, pagkukulang, Lord, patawarin mo kami. Mahalaga po ang mga salita mo na aming pong napakinggan sa umagang ito. Ito po, Panginoon, nagdadala ng kaligtasan. Umaakay ito, Panginoon, sa amin patungo sa isang buhay na mayroong kalayaan. Buhay na mayroong pagkakatuto sa inyo. Pagkakaalam, Panginoon, ng katotohanan. Kaya, Panginoon, tulungan ninyo kami na kung paano kami palaging magkaroon ng kauhawan sa mga salitang ito. Nakita namin yung mga sign, Panginoon, sa huling panahon. Sa mga ugali ng tao ngayon, Panginoon. Hindi po namin silang talikuran. Hindi po namin, Panginoon, pwedeng itatwa ang katotohanan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas, talino, tapang, Panginoon, para makabahagi kami ng salita sa kanila. Katulad ng sinabi mo sa aklat ni Jude, agawin namin ang nasa pintuan ng impyerno. Kunin namin ang mga nasa pintuan ng impyerno at dalhin namin sila sa katotohanan. Dapat makarinig ng iyong mga salita. Dapat matanggap ang katotohanan para kami makapamuhay. Maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa inyo bilang aming Diyos, aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam ko po, Panginoon, alam po namin na masama ang takbo ng mundo ngayon. Walang ligtas na lugar. Ang aming kaligtasan ay nasa inyo. Ang aming assurance ay hawak ninyo, Panginoon. Kaya patuloy kaming magpapagamit, patuloy kaming maglingkod sa inyo. Sa panahon, Panginoon, na kami ay malakas, bata pa, at mayroon pa po kaming nalalabing oras at mga panahon para gamitin ninyo. Holy Spirit, mangusap ka sa aming puso. Kumilos ka sa aming buhay. Samahan mo kami. Huwag mo kaming pabayaan, huwag mo kaming hiwalayan hanggat sa maganap mo ang iyong napakagandang layunin sa aming mga buhay.
Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Taglay namin ang kaligtasan. Taglay namin ang pag-asa. Hawak namin ang buhay na walang hanggan na ibinigay ng iyong bugtong na anak na si Jesu Cristo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ilayo mo kami sa mga pagsubok na hindi namin makakayanan. Sa masamang hilig takbo ng mundo ngayon. Kundi bagkus, Panginoon, ituro mo sa amin ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Salamat po. Purihin ka. Dakilain ka, Panginoon. Sa umagang ito, pinupuri ka namin at itinataas sa aming mga buhay. Ito po ang aking dalangin. May pananampalataya at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na amen. Amen. Magandang umaga po. Papalain po tayo ng Panginoon. Hallelujah.